Marlene, ilang taon na kayong kasal? 11 years po. May Yes mga po. anak kayo? Meron po. Isa po. Saan kayo kinasal? Sa Zamboanga del Norte po. Under Muslim law? Sharia po. Yes Sharia? So, ibig sabihin, technically, pwede siyang kumuha ng ibang asawa. po. Yes po. As long as kaya ng kanyang kabuhayan. Yes po. At higit sa lahat, kailangan okayan mo. Wala pong permission sa akin. Bigla na po yun siya nag-happen na narinig ko na ikakasal na po siya. So, kayong dalawa, you are both of the Muslim faith. Not po. I'm Christian. Ikaw, Christian ka. Yes pero po. kinasal kayo under Sharia Sharia court. court. Maria Belen Alnamit, magandang hapon po. Magandang hapon po, attorney. Bigyan niyo po kami ng konting paliwanag tungkol dito. Gusto mo bigyan ng paliwanag ukol po dito sa batas na tinatawag po nating Presidential Decree number 1083 or the Code of Muslim Personal Laws of the Philippines. Ito po ay naging effective na batas sa Pilipinas noong February 4, 1977. Sumasaka po ito sa mga usapin katulad nitong sinabi po ni ma'am sa atin or dinulog sa inyong opisina ni ma'am pumapasok po ito sa usaping pagbibigay ng suporta. Okay. Ay meron pong karapatan under Article 62 ng batas na ito, ay merong karapatan ang isang legitimate child upang makatanggap ng support mula sa kanyang ama. Okay. At ganun din po, attorney, yung tinatawag po na support na sa Arabic ay nafaka. Ito rin po ay tinadhana ng batas na ito na ang isang wife na tulad ni ma'am bilang legitimate wife ay nararapat din po o may karapatan din po siyang makatanggap ng support during their marriage. Okay. Base po sa kwento ni ma'am, hindi naman sila divorce at kahit divorce naman sila, ang anak nila ay may karapatan pa rin na makatanggap ng support mula sa kanyang tatay. Number one, they were married under the Muslim code. Tama po? So, Yes po, ang understanding natin, kinasal sila under the Muslim code. yes. Yes, ma'am. Opo. Dahil doon, ay dapat mo nang i-divorce siya. Ano po ba ang proseso ng pag-divorce? Kung si ma'am po ba ay may intention po ba siyang makipag-divorce? Kumbaga, ang kanyang bang asawa ay nagbanggit po ba dito sa kanya? Dinuborce Sinabi po ba siya ng nung asawa kanyang mo na mister? dinidivorce ka niya? Hindi po. Hindi. So, Okay. kailan mo siya huling nakausap? First week ng March po. Nagkausap pa kayo? Wala rin Yes siyang po. sinasabi na hiwalayan? Wala naman po. Wala. Okay. So, So, wala, Attorney Alnamit. Hindi natin papasukin, attorney, yung usaping divorce. Kaya, by all intents and purposes, or sa mata ng batas, Kasal sila. sila ay legitimate po na mag-asawa. Oo. Kung kaya't buo ang karapatan ni ma'am upang bigyan ng support ng kanyang husband. Okay. Pagka ganun po, kailangan po bang mag-file ng kaso or sustento si Marlene? Yes, ma'am. Katulad din po sa ating regular court, Okay. sa Sharia court po, ay may tinatawag din po tayong petition for support Okay. na ito po ay sa tulong ng isang lawyer or sa isang tulad po ng isang Sharia counselor ay pwede pong matulungan si ma'am para Okay. makapag-file nito sa proper Sharia court. Sa ngayon, attorney, wala pa tayong Sharia court dito sa Manila, sa Visayas. So, Nasa Mindanao pa po. Pero possible pa rin po ang pag-file. Kung dudulog si ma'am sa aming opisina, maaari po kami makatulong upang sulatan ang Philippine Coast Guard. Bigyan po sila ng call their attention para malaman nila na may ganitong nangyayari. magandang hapon po, Rear Admiral Oliver Tanseco. Good afternoon po, ma'am. Sir, ano po ba ang proseso administratively? Kasi hindi na po nagbibigay ng sustento, meron po silang 10 years old na anak po. They are legally married at nitong January lang sila na iniwan. Ang isang Coast Guard personnel po, kung meron po siyang asawa at anak, siya po ay kinakailangang sumuporta sa kanyang anak at sa kanya po mga pananagutan pa. Kung hindi niya po ito ginagawa, siya po ay mananagot sa aming Code of Discipline ng Philippine Coast Guard. Maaari pong magkaroon siya ng administrative case at yun po ay maaari pong maging dahilan para siya po ay maparusahan. Meron pong karapatang parusa ang hindi po pag-support sa kanyang mga pananagutan, lalo na po kung ito po ay kanyang anak. Pwede po ba na diretsong mapunta ang bahagi ng sweldo niya, diretso dun sa bata? Pwede po yun. Isa sa mga nagiging intervention po ng Philippine Coast Guard, kung sakali pong mayroon na pong usapang legal yung mag-asawa na
payag po ang misis, minsan po nagkakasundo po sila at automatically po o automatic pong nakakaltas sa sweldo ng ating personnel at diretso po dun sa guardian o magulang nung bata po. So ito po ba kailangan ng court order? Hindi naman. Pero kung basta mapagkasunduan lang nila, pwede po ito. Tama po yun. Ang Coast Guard po ay hindi nangangailangan ng isang court order. Pero kung may court order po, we will implement. But at the least po, meron po dapat mutual consent yung mag-asawa para po sila magkasundo. Ito po ay pinipirmahan. Ito po ay nagiging orders po sa Coast Guard. Ito po ay pinapatupod po ng aming finance service para po automatically madodeduct dun sa sweldo po ng ating personnel. At nakahanda naman po kasi ang National Commission on Muslim Filipinos na mag-extend ng tulong dito kay Miss Marlene Paway. Paano nagsusustento o nagbibigay ng pera dati? Attorney, dati po is nagahulog po siya sa amin through GCash. So nagpa-file po ako sa Zamboanga sa office po talaga nila. So may kasulatan na po kami. May attorney po talaga kami. Pero hindi niya po talaga tinupad. Magandang hapon sa iyo, Albar. Magandang hapon po, ma'am. Isang tanong, isang sagot, Albar. Bakit hindi ka nagsusustento sa asawa at anak mo? Nagsusustento po ako, ma'am. Kailan ka huling nagbigay? Nung last March po. Kasi po, ma'am, Hindi attorney. Kasi binablock niya po kami. Tapos may kasulatan po kami na if ever na wala laman doon sa IPM, ibigay niya through personally. Kasi alam niya na allotment yon. Oo. Pero hindi attorney kasi blinak niya po pati ang anak ko. ma'am, meron po akong allotment dyan, ma'am. Wala nga dumating eh. Walang dumating attorney Walang kahit laman. ngayong Baka April. kinuha mo lahat o inutang mo na lahat. Sir, pwede po ba na makuha ng empleyado or ng personnel ninyo yung lahat ng kanyang nasa ATM kahit na may allotment na naka-order? Kung meron pong kasunduan na at alam na po ng Philippine Coast Guard, Yes. yun pong order of automatic deduction galing po sa amin. Okay. Mukhang sa kanila po yata wala pa wala pong wala pa galing sa Okay. Philippine Coast Guard. Kaya nga Yes, po ang attorney. suggestion ko para rin po mabigyan po natin ng ustisya Ayun. yung pong misis at yung kanyang anak. Ihinabisuan Ayun. po namin kung po pwede pumunta na po sa IAS sa ating pong Philippine Coast Guard. At dalhin. Pagkatapos po nito, para po at least kami pong mamagitan para Okay. po may puwersa ng pag-uutos from the Philippine Coast Guard. Thank you, ma'am. Albar, may ibang pamilya ka na? Yes po, ma'am. Sa ngayon po, meron na, ma'am. Oh, pero hindi ibig sabihin na kakalimutan mo na ang obligasyon mo, ha? Yes po. Yes po, ma'am. Oh, at saka sumunod ka ba dun sa tamang proseso ng pagkuha ng bagong asawa? Yes po. Sumunod po. Sumunod. Attorney Maria Belen Alnamit, paano Yes, po ba ma'am. yung pag Yes, nagkaroon ng second wife? Attorney, bali ang process po niyan under the Muslim Code, ino-notify niya ang kanyang existing wife or wife. In this case, si Ma'am Marlene. Dapat na i-notify niya at kung si Ma'am Marlene ay wala naman siyang opposition sa pag-notify na yon, ay walang maging problema. Oo. Pag submit po niya ang notification, ipapatawag po ang si Ma'am Marlene. And then, siya rin ipapatawag kung may opposition si Ma'am Marlene at pag-uusapan ito sa tinatawag po nating Agama Arbitration Council. Okay. Magpapacilitate po nito ang clerk of court ng proper Sharia court na iyon. Okay. And then kung mapagkasundo po sila, mag-settle naman po ang kanilang usapin doon dahil may opposition nga si Ma'am. If ever may opposition si Ma'am, pag napagkasundo po, then case closed na po. Okay. Pero kung hindi sila sa level ng Agama Arbitration Council masisettle, Oo. kailangan pong magkaroon pa, i-elevate pa ito sa Sharia court mismo, doon kay judge na po. Okay. Does it matter kung the spouse is Christian or it applies pa rin? As long as ang kanilang marriage ay under the Yes. Muslim code, Yes. it applies po. It applies Okay. regardless po kung Christian si wife. Albar, ito ba ay ginawa Yes mo? po. Yung proseso na yan? Bali, nag-iwalay na po kami. Nagkasundo. Nagpunta ng pamilya ko, kaming lahat. Nagkasundo kami sa barangay doon. Nagpirmahan kami doon through logbook. So, ibig Reklamo. sabihin, may proseso na sinunod. Yes, meron. Ang hindi lang Before ako nasunod nagkasawa. ay yung sustento. Ang sustento, ma'am, pangalan ko, kasi kakaltas na yun sa allotment. Allotment, ma'am, sa ATM. Yun lang ang alam, ma'am. January to February po, meron ako katunayan sa GCash. Okay, meron nung January. Magkano pinadala mo, Albar? Attorney yung 1.5 po. 1.5 lang po yan. Na po.
Ang kinsena po. 3,000. Hindi po yan sapat sa akin. Diyos ko naman, Alvar. 1,500. 1,500 sa isang kinsena? Yes, So, attorney. bali ibig sabihin, 100 pesos sa isang araw? May loan kami, ma'am. Bago lang naghiwalay, ma'am. Loan na yan, ma'am. Loan na yan siya sa alam loan niya, ma'am. attorney dahil sa sugal niya yan. Alam niya ni Marlene, ma'am, kasi dalawa lang kami yung nag-loan niya, ma'am. Saan nyo ba ginamit yung pera? Magkano yung niloan mo? Basta, ma'am, patay ako sa loan, ma'am. Kaya, ganun, ma'am. Ah, Binablock niya kasi yan attorney yung anak. Alvar, ba't naman pati anak mo, winablock mo? Binagamit niya ang anak ko kung ano-anong sinasabi niya. Huwag kang magsinungaling. Wala akong sinabi yun. Kahit papapuntahin Hindi natin ako ang bata nagsinungaling. dito. Yung bang mga inutang mo, Alvar, napunta sa mga utang ni Marlene? Marami siyang gustong gawin sa pera na gawing pang business. Yung iba naman pang renovate ng bahay, doon naman napupunta, ma'am. Wala naman siyang napupunta na sa business niya, ma'am. Doon pala, marami siyang nautangan. Ayusin niya ma'am yung pagsustento niya sa anak niya. Hindi, i-block niya ang anak niya para lang hindi makasustento. Hindi din pwede na kami ang mag-call sa kanya, mag-inform na saan ang sustento kasi siya ang dapat nakakaalam kung kailan papasok at anong oras papasok ang sahod niya. Sa sustento, ma'am, walang problema. Nagsusustento ako dyan. Ibibigay natin yung Yes, agreement attorney. ninyo doon sa office ni Rear Admiral Oliver Tanseco. ha? Yes, attorney. Yes po. Okay. Meron kaming agreement. Schedule po natin, ma'am, ha, yung pagpunta natin kay Admiral Tanseco sa DSWD, gayon din po kay Attorney Alnamit po. Yes.